Magandang gabi po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Isang paanyaya na naman sa isang paglalakbay kung saan ang puso ay muling susubukin. Sinasabi nila, lahat tayo ay nangangarap ng isang perpektong pag-ibig, isang buhay na parang sa pelikula. Ngunit paano kung sa likod ng maningning na ilaw at mamahaling kasuotan, nagtatago ang isang bangungot, isang sikretong kayang durugin hindi lang ang iyong pangarap, kundi pati na rin ang iyong pagkatao. Ang mga diamanteng nakasabit sa leeg ni Hiraya Reyes ay tila pabigat ng pabigat sa bawat hininga niya. Kumikinang ang mga ito sa ilalim ng libu-libong ilaw ng Grand Ballroom ng lungsod ng Paraiso. Isang perpektong salamin ng buhay na ipinipinta niya sa mata ng publiko. Marang niya, kainggit-inggit, perpekto. Ngunit sa ilalim ng seda niyang bestida, at pilit ng ngiti, isang lihim na takot ang naninikip sa kanyang dibdib. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan, kung saan ang maliit na bukol ay nagpapaalala sa kanya ng nag-iisang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Konting tiis lang, anak, bulong niya sa isip. Isang panalangin tanging sila lang dalawa ang nakakarinig. Para sa'yo ito, magkakaroon ka ng buong pamilya. Ang gabing iyon ay isang charity gala, ang pinakamalaking social event ng taon. At bilang asawa ng tanyag na milyonaryong si Dante Montenegro, inaasahan siyang gumanap bilang perpektong palamuti sa tabi nito. Maganda, tahimik at laging nakangiti. Ngunit ang nangiti ni Hiraya ay nagsimulang maging totoo nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng dagat ng mga estranghero. Marco? Tawag niya. Hindi makapaniwala. Lumingon ang lalaki at isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hiraya! Ikaw nga! Hindi ako pwedeng magkamali sa ngiting yan. Si Marco ay isang kaibigan niya mula kolehiyo. Isang paalala ng isang buhay na mas simple. Isang buhay kung saan siya, si Hiraya lang, hindi si Ginang Montenegro. Nagkumustahan sila, nagtawanan sa mga lumang alaala. Sa loob ng ilang sandaling iyon, nakalimutan ni Hiraya ang bigat ng mga diamante sa kanyang leeg. Nakalimutan niya ang ginintuang hawla na tinatawag niyang tahanan, ang Villa Esmeralda. Ngunit isang malamig na anino ang biglang bumalot sa kanila. Naramdaman ni Hiraya ang titig na yon bago pa man niya makita kung sino. Isang titig na nagyayelo, puno ng pagmamay-ari at babala. Dahan-dahan, lumingon siya at nakita si Dante. Nakatayo ilang metro ang layo, hawak ang isang kopita ng champagne. Ang nangiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad na nag-iba ang timpla ng paligid. Nagpaalam si Marco na tila naramdaman din ang panganib. Naiwan si Hiraya ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa takot. Mukhang nagkakasiyahan ka. Sabi ni Dante nang makalapit ito, ang bawat salita ay may bahid ng lason. Ang boses niya ay mahina, sapat lang para marinig nilang dalawa, ngunit puno ng bagsik na si Hiraya lang ang nakakakilala. Dante, kaibigan ko lang siya mula... Hindi ako nagtatanong, putol ni Dante, at hinawakan ng braso ni Hiraya. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, parang bakal na pumipiga sa kanyang buto. Ngumiti ka, ayokong makakita sila ng kahit anong mali. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Hiraya ng ngumiti, habang kinaladkad siya ni Dante palayo sa karamihan, patungo sa isang madilim na hardin sa gilid ng venue. Ang tunog ng masayang musika ay unti-unting humina, napalitan ng nakabibinging katahimikan at ng malakas na tibok ng kanyang puso. Nang makarating sila sa isang lugar na natatakpan ng mga halaman, marahas siyang binitiwan ni Dante. Napasandal si Hiraya sa isang pader na bato. Habol ang kanyang hininga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pinagmumukha mo akong tanga. Sigaw ni Dante
Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang maskara ng galit na hindi niya kailanman ipinapakita sa publiko. Wala akong ginagawang masama. Pakiusap ni Hiraya. Nanginginig ang boses. Nakikipag-usap lang ako. Nilalandi mo siya. Sa harap ng lahat ng tao. Sa harap ko. Hinubad ni Dante ang kanyang leather na sinturon. Ang tunog ng pagkalas nito sa kanyang pantalon ay isang pamilyar na tunog na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Hiraya. Dante, parang awa mo na. Buntis ako. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngumisi si Dante, isang nangising walang bakas ng pagmamahal. Kaya nga dapat matuto ka ng leksyon mo para malaman ng dinadala mo kung sino ang ama niya. At pagkatapos, ang unang hagupit ay dumapo. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Isang tunog na nilamon ng dilim ng gabi. Ang matalim na sakit ay tila pumunit sa kanyang balat. Sumunod ang isa pa at isa pa. Bawat latay ay isang pagsabog ng sakit, isang paalala ng kanyang pagkakamali, ng kanyang pagiging bilanggo. Nawalan na siya ng bilang kung ilan. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsirit ng sinturon sa hangin at ang sarili niyang mga hikbi. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa pagitan ng mga hagupit, naaninag niya ang isang figura sa di kalayuan sa may balkonahe ng ballroom. Isang matandang lalaki na nakatayo, ang kanyang silhueta ay malinaw sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hawak nito ang isang kopita ng alak. At habang pinapanood siya, nito, nakita ni Hiraya ang pagbagsak ng kopita mula sa kamay nito na basag sa sahig sa libu-libong piraso. Kahit sa gitna ng sakit at lumalabong paningin, nakilala niya ang mga matang iyon. Mga matang puno ng hindi masukat na galit at pighati. Ang kanyang ama, si Hilarion del Fuego. Iyon ang huling imaheng nakita ni Hiraya bago siya nilamon ng kadiliman. Ang nag-aalab sa galit na mga mata ng kanyang ama. Isang pangako ng isang digmaang malapit nang magsimula. Ang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ang bumalot sa buong VIP room ng ospital. Para kay Hilarion del Fuego, ang bawat beep ng makina ay isang kumpas ng orasan, isang pagbibilang sa bawat segundo na hindi pa niya naipapataw ang kanyang paghihiganti. Nakaupo siya sa isang silyang katabi ng kama. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang kanyang karaniwang perpektong ayos ay naglaho na. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang babaeng nakahiga sa kanyang harapan. Ang kanyang Hiraya. Ang kanyang nag-iisang anak. Ang mga pasa sa braso at mukha nito ay parang madilim na ulap sa kanyang maputlang balat. Bawat marka ay isang hiwa sa puso ni Hilarion. Isang pisikal na representasyon ng kanyang sariling pagkukulang. Paano niya hinayaang mangyari ito? Siya, na kayang magpatumba ng mga korporasyon sa isang tawag lang, ay naging bulag sa halimaw na natutulog sa tabi ng kanyang sariling anak. Naalala niya ang araw na ipinakilala ni Hiraya, si Dante Montenegro. Nakita niya ang pagkinang sa mga mata ng kanyang anak. Isang pagkinang na puno ng pag-ibig at pangarap. May naramdaman siyang maliit na pag-aalinlangan noon. Isang bagay na masyadong perpekto, masyadong makinis sa pagkatao ni Dante. Ngunit isinantabi niya iyon. Inisip niyang isa lamang siyang ama na labis na nagpoprotekta. Ayaw pakawalan ang kanyang prinsesa. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal sa emosyong pilit niyang itinatago. Dapat nakinig ako sa puso ko. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Hiraya. Napakaliit at napakalambot nito sa loob ng kanyang malaki at magaspang na palad. Isang kamay na sanay pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit ngayon nanginginig habang hawak ang pinakamahalaga niyang yaman. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, isang butil ng luha ang pumatak
mula sa mata ng bakal na CEO. Isa lang, isang luha na naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisisi, pighati, at ng isang nag-aapoy na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang tumayo at lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang ingay. Sa koridor, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay muling naging maskara ng walang emosyon, malamig, at mapanganib. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ramos, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Ngunit may talim na kayang tumagos sa bakal. Simulan niyo na. May katahimikan sa kabilang linya. Sir? Ibagsak ninyo siya, utos ni Hilarion. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Dante Montenegro. Bawat kasinungalingan, bawat pandaraya, bawat sikretong itinatago niya, gamitin ang lahat. Pera, koneksyon, lahat. Wala kayong ititira. Masusunod po, Mr. Del Fuego. At Ramos, dagdag niya bago ibaba ang tawag. Gawin mong impyerno ang buhay niya. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at huminga ng malalim. Ang desisyon ay nagawa na. Ang digmaan ay nasimulan na. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Maya-maya pa, dumating ang kanyang punong abogado, si Attorney De Leon, dala-dala ang isang tablet. Sir, may mga paunang impormasyon na kami, sabi ng abogado sa mahinang boses. May mga lamat na sa Montenegro Corp. May mga ulat ng hindi matatag na pinansyal na kalagayan. Mukhang malaki ang posibilidad ng malawakang pandaraya. Tumango si Hilarion, hindi nagulat. Ang mga ganid na tulad ni Dante ay laging may itinatagong dumi. Hanapin ninyo ang lahat ng butas. Gusto kong gumuho ang imperyo niya hanggang sa pundasyon. Habang sila'y nag-uusap, lumabas ang doktor mula sa silid ni Hiraya. Mr. Del Fuego, sabi ng doktor na may pag-iingat. May maganda at hindi gaanong magandang balita. Tumingin si Hilarion sa kanya, naghahanda para sa pinakamasama. Sabihin mo. Ang sanggol ay ligtas, malakas ang tibok ng puso niya, at sa ngayon, wala kaming nakikitang anumang komplikasyon. Isang bahagyang ginhawa ang naramdaman ni Hilarion, ngunit hindi nito nabura ang bigat sa kanyang dibdib. At ang hindi maganda? Nagbuntong hininga ang doktor. Ang inyong anak, si Hiraya. Nasa state of shock siya. Ang pisikal na mga sugat ay maghihilom, pero ang trauma sa kanyang isipan, malalim. Kailangan niya ng masusing pag-aalaga. Bago pa man makasagot si Hilarion, isang nakakataratang sigaw ang narinig nila mula sa loob ng silid. Isang sigaw na puno ng purong takot. Mabilis silang pumasok at natagpuan si Hiraya. Gising na, nakaupo sa kama. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa sindak, nakatingin sa isang sulok ng kwarto na para bang may nakikita siyang isang halimaw na sila lang ang hindi nakikita. Huwag! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na para bang pinoprotektahan ang kanyang sarili. Parang awa niyo na. Huwag! Ang mansyon ni Hilarion Del Fuego ay isang kuta. Matataas ang mga pader, may mga security guards sa bawat sulok, at ang katahimikan sa loob ay halos nakabibingi. Dito dinala si Hiraya, pagkatapos ng ospital, sa lugar kung saan siya lumaki. Ngunit ang dating tahanan na puno ng masasayang alaala ay isa na ngayong ginintuang bilangguan. Ang bawat anino ay tila may itinatagong panganib. Ang bawat tunog ay nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw na para siyang isang multo sa sarili niyang bahay. Bihira siyang magsalita. Ang kanyang mga mata, na dati kumikinang sa tuwa, ay ngayoy malalim at walang buhay, nakatingin sa kawalan.
Ang trauma ng gabing iyon ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang kaluluwa, pinapatay ang lahat ng liwanag sa loob niya. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa sala, isang batang katulong na lalaki ang nagmamadaling dumaan. Bit-bit ang isang tray ng merienda. Sa kanyang pagmamadali, natapilok ito at nabitawan ang lahat ng dala. Ang tunog ng nabasag na pinggan at bumagsak na metal na kubyertos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang iglap, bumalik si Hiraya sa madilim na hardin. Ang tunog ay naging tunog ng sinturong humahaginit sa hangin. Napasigaw siya, isang maikli at pigil na tili, at napayokyok sa kanyang kinauupuan. Ang mga kamay ay automatikong pumrotekta sa kanyang ulo at tiyan. Huwag po. Tama na. Hikbi niya nanginginig. Ang kawawang katulong ay natigilan, namutla sa takot. Maging si Hilarion, na nagbabasa ng papeles sa kanyang mesa, ay napatayo at mabilis na lumapit sa kanyang anak. Hiraya, anak, ako ito. Mahinahon niyang sinabi, ngunit mabilis ang kanyang mga hakbang. Lumuhod siya sa harap ng anak at marahang hinawakan ang mga balikat nito. Nandito ka sa bahay. Ligtas ka. Walang sasaktan sa'yo dito. Dahan-dahan, bumalik ang ulirat ni Hiraya. Ang marangyang sala, ang nag-aalalang mukha ng kanyang ama, ang nanginginig na katulong na panay, ang hingi ng paumanhin. Lahat ito ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan, humahawi sa madilim na ulap ng kanyang takot. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Tumango lang siya, hindi makahanap ng boses para sumagot. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi sa pagod. Pagod na siyang matakot. Inalalayan siya ni Hilarion pabalik sa sofa. Nang masiguro niyang kalmado na ang anak, napadako ang kanyang tingin sa coffee table kung saan nakapatong ang mga dyaryo ngayong araw. Ang headline sa pinakaibabaw ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Milyonaryong asawa, biktima ng mental breakdown ng misis. Sa ilalim nito ay isang larawan ni Dante, kuha sa labas ng kanilang kumpanya. Nakasuot ito ng simpleng damit, hindi ahit, at mukhang malungkot at nag-aalala. Isang perpektong pagganap para sa mga kamera. Ang artikulo ay puno ng mga unnamed sources na nagsasabing matagal nang may problema sa pag-iisip si Hiraya, na siya ay hysterical, selosa, at ang nangyari sa gala ay resulta lamang ng kanyang kawalan ng kontrol dahil sa pagbubuntis. Kumuyom ang mga kamao ni Hilarion hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Nanginginig sa galit, dinampot niya ang dyaryo. Ang papel ay dumaing sa kanyang mahigpit na hawak bago niya ito marahas na inihagis sa naglalagablab na fireplace sa gilid ng silid. Sinungaling! Unggol niya habang pinapanood na tupukin ng apoy ang maamong mukha ni Dante sa papel. Ang mga dila ng apoy ay sumasalamin sa nag-aapoy na puot sa kanyang mga mata. Nagsisimula pa lang siya maglaro. Pwes, ipapakita ko sa kanya kung paano maglaro ang mga Del Fuego. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang kwarto, nagkaroon ng lakas ng loob si Hiraya na humarap sa whole-body mirror. Ilang araw na niyang iniiwasan ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nightgown. Ang mga pisikal na pasa sa kanyang braso at hita ay nagsisimula ng maghilom. Nagiging madilaw at maberde na lamang na marka sa kanyang maputlang balat. Pero ang mga sugat na hindi nakikita ang mas masakit. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Nasaan na ang Hiraya na puno ng buhay? Ang Hiraya na naniwala sa happily ever after. Ang nakikita lang niya ngayon ay isang babaeng may guwang sa mga mata, isang katawang lupa na ninakawan ng kaluluwa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang isang buhay na walang kamuwang-muwang sa gulo ng mundo. Paano kita mapoprotektahan
Kung sarili ko hindi ko maipagtanggol, tanong niya sa kanyang isip. Ang mga luha ay muling namumuo. Anong klaseng ina ako? Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng pagdating ni Attorney De Leon, ang punong abogado ni Hilarion. Nasa library sila at ang hangin ay mabigat sa tensyon. Hindi alam ni Hilario na nakatayo si Hiraya sa labas ng pinto, nakikinig. "Sir?" Panimula ng abogado, halatang nag-aalinlangan. Tumawag ang kampo ni Montenegro kaninang umaga. Huminto si Hilarion sa pagpirma ng dokumento. Ang kanyang pluma ay nanatili sa ere. Anong gusto ng demonyong yon? Makikipag-areglo? Hindi po, sir. Isang babala. Huminga ng malalim si De Leon, tila hirap na hirap sabihin ang susunod na mga kataga. Sinabi ng abogado niya na kung itutuloy natin ang kaso, ilalabas nila ang lahat ng ebidensya ng di umano'y panloloko at pangangaliwa ni Ma'am Hiraya. Kalampag. Ibinagsak ni Hilarion ang kanyang kamay sa mesa. Tumilapon ng ilang papeles. Anong kalokohan? Yan. Ang anak ko pa ang niloko. Siya ang biktima dito. Sinasabi nilang may ibang lalaki si Ma'am Hiraya. Pagpapatuloy ng abogado sa mahinang boses. At handa silang gawing sirko ang korte. Ipapahiya nila siya sa buong mundo para patunayan na siya ang masamang asawa na nagtulak kay Mr. Montenegro na gawin iyon. Sa labas ng pinto, nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Ang banta ni Dante ay hindi lang basta kasinungalingan para sa kanya. Tumama ito sa isang katotohanang pilit niyang ibinabaoon sa pinakaliblib na bahagi ng kanyang puso. Isang lihim na alam niyang totoo. Isang lihim na maaaring sumira, hindi lang sa kaso, kundi pati na rin sa natitirang pagmamahal ng kanyang ama para sa kanya. Sa loob ng kanyang penthouse office, kung saan tanaw ang buong lungsod ng paraiso, tiningnan ni Dante Montenegro ang kanyang refleksyon sa salamin na bintana. Ang nakikita niya ay hindi isang halimaw. Nakikita niya ang isang hari na ang kaharian ay ginugulo. Isang lalaking pilit na pinababagsak dahil sa isang maliit na pagkakamali. Isang kinakailangang pagdidisiplina na pinalaki ng isang matandang nag-aasal Diyos. Walang pagsisisi sa kanyang dibdib. Puot, oo. Isang nag-aalab na puot. Puot para kay Hiraya, na sa kahinaan nito ay sinira ang perpektong imahe na binuo niya. At lalong puot para kay Hilarion del Fuego, na nangahas na kalabanin siya. Ang mga tawag sa telepono ay hindi tumitigil. Ang mga email ay dumarating na parang baha. Ang Montenegro Corp, ang imperyong itinayo niya mula sa anino ng kanyang ama, ay unti-unti nang nayayanig. Hilarion was pulling strings, calling in favors, poisoning his business from the inside out. Ang bawat transaksyong biglang kinakansela, ang bawat investor na biglang nag-aatubili, lahat ay may bakas ng kamay ng matandang Del Fuego. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng walang katok. Tanging isang tao lang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Nababasa ko sa mukha mo ang problema, sabi ng kanyang ina, si Doña Elvira Montenegro, habang marahan niyang isinasara ang pinto. Isa siyang babaeng may tindig na kasing tigas ng marmol at mga matang kasing lamig ng yelo. Inilapag niya ang isang folder sa makintab na mesa ni Dante. "That old fool is trying to bleed me dry," sagot ni Dante, ang kanyang panga ay naninigas. "He thinks money can solve everything." "Money can solve everything." Pagtatama ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ang tanong ay kung sino ang mas matalinong gumamit nito. This is no longer a business war, Dante. This is a war of perception. At sa ngayon, talo ka. "What do you want me to do? Magpadala ng bulaklak at humingi ng tawad?" Tanong niya ng may pang-uuyam. "Huwag kang hangal," sagot ng kanyang ina. Umupo sa silyang nasa harap ng mesa niya. "Hindi na natin kailangan ng pagmamahal niya.
Ang kailangan natin ay ang pagdududa ng publiko. Hiraya must be painted as the villain, an unstable, cheating wife who pushed her loving husband to the edge. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang reputasyon ng lahat, anak. Kapag nawala yan, kahit gaano ka pa kayaman, basura ka lang sa mata ng lahat. Iyon ang kanilang naging plano. Isang maruming kampanya para sirain ang pangalan ng babaeng minsan ay ipinangako niyang mamahalin habang buhay. Kinahapunan, sa isang madilim na bar, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakipagkita si Dante sa isang lalaking ang muka ay tila sanay na sa kasinungalingan. Isa itong bayarang mamamahayag na may reputasyon sa pagwasak ng buhay ng ibang tao kapalit ng tamang halaga. Inilapag ni Dante ang isang makapal na brown envelope sa mesa. "Iyan ang unang bayad," sabi ni Dante. "Gusto kong lumabas ang mga kwento, mga saksi na nakakita sa pagiging malapit ni Hiraya sa ibang mga lalaki, mga kaibigan na magpapatunay sa kanyang pagiging emotionally unstable. Gawin mong kaawa-awa ako at gawin mong kontrabida siya." Dinampot ng lalaki ang envelope, sinilip ang laman, at ngumisi. "Consider it done, Mr. Montenegro." Pagbalik ni Dante sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang loob. Nakakabawi na siya. Nagsisimula na siyang lumaban sa paraang alam niya, gamit ang pera at panlilin lang. Ngunit ang pakiramdam na yon ay hindi nagtagal. Isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject line ay maikli at brutal. Termination of partnership. Galing ito sa isa sa kanyang pinakamalaki at pinakamatagal na international partner. Isang kumpanyang bumubuhos ng daan-daang milyon sa kanyang mga proyekto. Ang dahilan na nakasaad ay concerns about corporate stability and leadership integrity. Mga salitang kasing talas ng patalim. Ito na ang pinakamalaking dagok. Isang mababang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Dante. Isang tunog ng isang hayop na nasukol. Ang manipis na kontrol na pinanghahawakan niya ay biglang naglaho. Sa isang marahas na pagwasiwas ng kanyang braso, inihagis niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mamahaling laptop ay lumipad at bumagsak sa pader. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig. Ang isang family picture, isang larawan nila ni Hiraya noong masaya pa sila, isang kasinungalingan na nakadisplay, ay nabasag ang salamin. Sinipa niya ang kanyang upuan, binaliktad ang isang maliit na cabinet, binasag ang isang plorera. Bawat bagay na nawasak ay isang maliit na paghihiganti sa kanyang nararamdamang kawalan ng kapangyarihan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa command center na ipinatayo ni Hilarion del Fuego para sa digmaang ito, tumunog ang isang espesyal na telepono. Sinagot ito ni Ramos, ang pinagkakatiwalaan niyang imbestigador. "Hello?" Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Halatang gumagamit ito ng voice modulator, ngunit ang takot ay tumatagos pa rin. Gusto kong magsalita," sabi ng babae, halos pabulong. "Gusto kong magsalita tungkol kay Dante, tungkol sa nangyari sa dati niyang girlfriend, si Clarissa." Napaayos ng upo si Ramos, ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Anong tungkol sa kanya?" May mahabang katahimikan, at nang muling magsalita ang babae, ang mga salita nito ay yumanig sa buong silid. Hindi siya basta nawala. "Alam ko kung ano ang ginawa ni Dante sa kanya." Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya, isang banta na nagpatigas sa dugo sa kanyang mga ugat. Ipapahiya nila siya sa buong mundo. Ang mga kasinungalingan sa dyaryo ay masakit na, ngunit ang isiping ang pinakatatago niyang lihim ay maaring isang bulat sa publiko ay halos ikasira ng kanyang bait. Nanatili siya sa kanyang silid, ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan, at ang alon ng takot at kahihiyan ay anumang oras ay lalamon sa kanya.
Ang digmaang sinimulan ng kanyang ama ay para sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay isa lamang siyang tropeyo na pinag-aagawan, hindi isang taong may sariling tinig. Kinabukasan, pumasok si Hilarion sa kanyang silid. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi lang galit, kundi pag-asa. Anak, sabi nito, umupo sa gilid ng kanyang kama. May kailangan kang malaman, may kailangan kang makita. Nag-aalangan man, ay tumango si Hiraya. Inilabas ni Hilarion ang isang laptop at inilagay sa kanyang harapan. Isang secure video call ang nakahanda na. Sino siya? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina. Isa siyang tinig mula sa nakaraan ni Dante. Sagot ng kanyang ama. Isa na sa tingin ko ay kailangan mong marinig. Pinindot ni Hilarion ang accept. Bumungad sa screen ang mukha ng isang babae. Nasa mga 30 anyos ito, may malungkot ngunit matapang na mga mata. May mahabang peklat sa gilid ng kanyang labi. Isang peklat na pilit niyang tinatago sa pamamagitan ng makeup. Hiraya, bati ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ako si Clarissa. Ang pangalang iyon, ang pangalan mula sa tawag sa telepono. Sa simula, walang nagsalita. Tanging ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan ang nag-uugnay sa kanila sa kabila ng screen. Si Hiraya, ang kasalukuyang biktima. Si Clarissa, ang multo ng nakaraan. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Basag ni Clarissa sa katahimikan. At naniwala ako sa kanila noong una, sa mga dyaryo, na baka ikaw ang may problema. Ganyan siya kagaling magpaikot ng kwento. Isang kirot ang naramdaman ni Hiraya. Maging ang kapwa-biktima ay naniwala sa mga kasinungalingan ni Dante. Ganyan din ang ginawa niya sa akin. Pagpapatuloy ni Clarissa at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Noong sinubukan kong umalis, sinabi niyang sisirain niya ako, na ipapalabas niya na ako ang baliw, na ako ang nanloko. Pinaniwalaan siya ng lahat dahil siya si Dante Montenegro at ako, isa lang akong ordinaryong babae. Habang nagsasalita si Clarissa, ang bawat salita niya ay sumasalamin sa karanasan ni Hiraya. Ang pagkontrol, ang unti-unting pagpatay sa kanyang pagkatao, ang mga pasa na itinatago sa ilalim ng mamahaling damit, ang takot na nararamdaman tuwing umuuwi ito ng lasing. Isang gabi, humikbi si Clarissa, hinawakan ng peklat sa kanyang labi. Nahulog ako sa hagdan. Yun ang sinabi niya sa lahat. Pero ang totoo, tinulak niya ako. Pagkatapos noon, binantaan niya ang pamilya ko. Binigyan niya ako ng pera para lang mawala. At sa takot ko, nawala nga ako. Tumingin si Clarissa ng diretso sa mga mata ni Hiraya sa pamamagitan ng screen. Nakatakas ako, Hiraya. Pero hindi ako naging malaya. Araw-araw, dala-dala ko ang takot. Pero nang makita ko ang litrato mo, nang mabasa ko ang kwento mo, nakita ko ang sarili ko at naisip ko, kung mananahimik ako ngayon, parang hinayaan ko na ring mangyari ulit ito sa'yo at sa susunod pa. Sa sandaling iyon, gumuho ang pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay bumuhos na. Hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng pakikiramay. Ang pagkakaintindi. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang sakit ay hindi lang kanya. Ang kanyang bangungot ay naranasan na rin ng iba. At ang katahimikan niya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa halimaw para muling manakit. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw. Salamat sa iyong katapangan. Pagkatapos ng tawag, may nag-iba kay Hiraya. Ang guwang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang determinasyon. Ang bigat sa kanyang dibdib
ay nagkaroon ng layunin. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti ng kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa takot sa kahihiyan. Tumayo siya at lumabas ng silid. Hinanap ang kanyang ama sa library. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. "Itay!" tawag niya. Lumingon si Hilarion, nagulat sa bagong lakas sa tinig ng kanyang anak. Lumapit si Hiraya, tumayo sa kanyang harapan, at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. "Lalaban ako, Itay," deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat at paninindigan. "Pero hindi na dahil sa'yo. Hindi na para sa pangalan ng pamilya. Lalaban ako. Para sa akin, para sa anak ko, at para kay Clarissa." Isang ngiti ng paghanga ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Hilarion. Ito ang anak na pinalaki niya. Isang mandirigma. "Attorney De Leon," tawag ni Hilarion sa intercom. "Pumunta ka dito. Handa na si Hiraya." Nang dumating ang abogado, ipinaliwanag nito ang lahat. Ang magiging itsura ng korte, ang mga personal na tanong na ibabato sa kanya, ang paraan kung paano susubukang wasakin ng kabilang kampo ang kanyang kredibilidad. Nakinig si Hiraya sa lahat ng ito, hindi natitinag. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumunog ang telepono ng abogado. Kinausap niya ito sandali sa mahinang boses bago ito ibaba. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Tumingin siya kay Hilarion, pagkatapos ay kay Hiraya. "Mayroon kaming bagong impormasyon," sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. Isang ebidensya na hindi lang pandaraya sa negosyo o pananakit ang ginagawa niya. "Ano yon?" tanong ni Hilarion. May kinalaman ito sa isang pagkawala. Isang taong hindi na muling nakita pagkatapos makipaghiwalay kay Dante. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Hiraya na siya ay bahagi ng laban, hindi lamang ang dahilan nito. Nakaupo siya kasama ang kanyang ama at si Attorney De Leon sa malawak na library, nakikinig sa mga estratehiyang legal. Bawat salitang binibitawan ng abogado ay tila isang bala na inihahanda para sa digmaan. Ang pag-uusap nila ni Clarissa ay nagbigay sa kanya ng isang kalasag, ang kaalamang hindi siya nag-iisa. Malakas ang kaso natin sa physical and emotional abuse. Paliwanag ni De Leon, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-aayos ng mga dokumento. Ang testimonya ni Clarissa ay magpapatunay ng pattern of behavior. Ang mga financial records na nakuha natin ay magpapatunay ng pandaraya. We can bury him. Tumango si Hilarion. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan. At mangyayari yon, tiniyak ng abogado. Pagkatapos ay huminto ito sandali at tumingin kay Hiraya na may bagong ideya sa kanyang mga mata. Pero meron tayong isang alas. Isang alas na hindi lang magpapanalo sa atin sa kaso, kundi wawasak din sa buong simpatya ng publiko para sa kanya. Napatingin si Hiraya, nag-aabang. "Ang pagbubuntis mo," sabi ni De Leon. Hindi lang niya sinaktan ng kanyang asawa, sinaktan niya ang ina ng kanyang magiging anak. Kung maipapakita natin sa korte through a DNA test na ang sanggol sa sinapupunan mo ay walang dudang anak niya, ito ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. It will be the ultimate act of cruelty in the eyes of the judge and the public. Ang mga salitang DNA test ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang hangin sa silid ay tila nawala at ang mga boses ng kanyang ama at ng abogado ay naging isang malayong ugong. "That's brilliant!" bulalas ni Hilarion. Hindi napapansin ang biglang pamumutla ng kanyang anak. "Gawin natin yan agad." "Hiraya, okay ka lang?" tanong ni De Leon. Napansin ang kanyang reaksyon. Hindi siya makasagot. Ang isipan niya ay biglang bumalik sa isang gabi. Halos 9 na buwan na
ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas. Kakagaling lang nila ni Dante sa isang mapait na pag-aaway kung saan muli siyang ipinahiya nito sa harap ng kanilang mga kaibigan. Umuwi siyang mag-isa, basang-basa ang puso sa luha. Sa isang coffee shop kung saan siya sumilong, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Leo, ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan pero hindi kailanman nagawa. Ang lalaking tinutulan ng kanyang ama dahil isa lamang itong simpleng arkitekto na walang yaman. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pangungulila, sa isang pag-aarugang hindi niya nakuha kay Dante, nakahanap siya ng santuwaryo sa mga bisig ni Leo. Walang plano, walang masamang intensyon. Isang gabi lang ng pangungulila, ng paghahanap ng kalinga, ng isang pagkakamali na dulot ng pusong sugatan. Isang gabi na pilit niyang ibinaon sa limot, lalo na nang malaman niyang nagdadalang tao siya ilang linggo pagkatapos. Pinili niyang maniwala na ang bata ay kay Dante, kailangang kay Dante. Hiraya, ang boses ng kanyang ama ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya, ang nooy nakakunot sa pag-aalala. Hindi! Bulong ni Hiraya, nanginginig ang boses. Hindi natin pwedeng gawin yan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hilarion. Ito na ang pinakamalakas nating armas. Tumingin si Hiraya sa kanilang abogado pagkatapos sa kanyang ama. Ang kahihiyan at takot ay tila isang lason na sumusunog sa kanyang lalamunan. Alam niya, sa sandaling sabihin niya ang katotohanan, lahat ay magbabago. Attorney, sabi niya, pilit pinatatatag ang kanyang boses. Maaari mo ba kaming iwanan sandali ng papa? Naguguluhan man ay tumango si De Leon at tahimik na lumabas ng library. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, ang katahimikan ay nakabibingi. Hinarap ni Hiraya ang kanyang ama, ang lalaking gagawin ang lahat para sa kanya. At ngayon, sasaktan niya ito sa paraang hindi niya kailanman ginusto. Itay, panimula niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Mayroon akong kailangang aminin. Nagbuntong hininga si Hilarion. Ang kanyang mukha ay lumambot. Anak, kahit ano pa yan, maiintindihan ko. Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi itay. Ito ay iba. Huminga siya ng malalim. Ang batang dinadala ko, hindi po siya kay Dante. Ang mga salitang yon ay binitawan niya na parang mga bato, mabigat at mapanira. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang gulat at sa huli, ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagtataksil. Disappointment. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Tumalikod lang ito at lumayo. Humarap sa bintana. Tinitingnan ng hardin na hindi naman talaga nakikita. Ang katahimikan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sa Sileo po itay, dagdag ni Hiraya sa pagitan ng mga hikbi. Isang beses lang, lasing ako. Malungkot, patawarin niyo po ako. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Si Hiraya, durog sa kahihiyan. Si Hilarion, isang estatwang bato. Pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, dahan-dahang humarap si Hilarion. Wala na ang sakit sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang pamilyar na apoy. Ang apoy ng isang ama na poprotekta sa kanyang anak. Anuman ang mangyari. Lumapit ito sa kanya at sa gulat ni Hiraya, niyakap siya ng mahigpit. Anak pa rin kita. Bulong nito sa kanyang buhok. Ang boses ay magaspang, ngunit puno ng paninindigan. At dugo ko man o hindi, apo ko pa rin yan.
Sa yakap ng kanyang ama, naramdaman ni Hiraya ang isang bahagyang ginhawa. Ngunit bago pa man niya ito lubusang namnamin, nag-vibrate ang telepono ni Hilarion na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay Attorney De Leon. Kinuha ito ni Hilarion at binasa. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ipinakita niya ang screen kay Hiraya. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang banta ay malinaw. Galing ito sa abogado ni Dante. Nakarating sa amin na baka kailanganin ninyo ng DNA test. Sige, gawin ninyo. Patunayan ninyo kung sino ang ama. At sisirain ko hindi lang si Hiraya, kundi pati na rin ang lalaking iyon. Nakatayo si Hilarion del Fuego sa harap ng bintana ng library. Hawak ang teleponong naglalaman ng banta ni Dante. Ang galit ay pamilyar na sa kanya. Isang lumang kaibigan. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay iba. Isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Isa na itong laro ng chess at si Dante ay naglagay ng isang pain na hindi niya maaring baliwalain. Hanapin niyo si Leo. Utos niya sa kanyang chief of staff sa telepono. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Sabihin ninyong gusto siyang makausap ni Hilarion del Fuego. Huwag ninyo siyang takutin. Gawin ninyong isang paanyaya, hindi isang pagbabanta. Para kay Hilarion, ang pagbigkas pa lang ng pangalang yon ay parang paglunok ng bubog. Si Leo, ang arkitektong walang maipagmamalaki, ang lalaking sa tingin niya'y hindi karapat-dapat kahit sa anino ng kanyang anak. At ngayon, kailangan niyang harapin ito, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang posibleng kakampi. Ang pagpapakumbaba ay isang salitang bihira sa kanyang bokabularyo. Ngunit para kay Hiraya, lulunukin niya kahit ang sarili niyang pride. Ang kanilang tagpuan ay isang private room sa isang mamahaling restaurant, tahimik, malayo sa mata ng publiko. Naunang dumating si Hilarion, isang hari sa kanyang teritoryo. Nang pumasok si Leo, halata ang kaba sa bawat galaw nito. Ang kanyang simpleng button-down shirt ay tila wala sa lugar sa gitna ng karangyaan ng silid. Mr. Del Fuego, bati ni Leo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngunit hindi ito pinansin ni Hilarion. Umupo ka, sabi lang ni Hilarion. Itinuro ang silyang nasa kabilang dulo ng mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Para kay Leo, ito ang lalaking humadlang sa kanyang pag-ibig. Para kay Hilarion, ito ang lalaking naging sanhi ng isang komplikasyong maaaring sumira sa lahat. Alam mo kung bakit ka nandito? Basag ni Hilarion sa katahimikan. Hindi ito tanong. Tumango si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lamesa. Tungkol po kay Hiraya. Tungkol sa anak mo. Pagtatama ni Hilarion, ang bawat salita ay may diin. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Leo. Ang halimaw na asawa niya ay alam na mayroon kang kinalaman. Hindi niya alam ang detalye, pero ginagamit niya ito laban sa amin. Banta niya ay sisirain niya hindi lang ang anak ko, kundi pati na rin ikaw. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Leo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-aalala. Kumusta po siya? Ang bata? Sa tanong na yon, may bahagyang lumambot sa puso ni Hilarion. Nakita niya sa mga mata ng binata, hindi ang kasakiman o oportunismo, kundi ang tunay na pagmamalasakit. Ligtas sila sa ngayon, sagot ni Hilarion. Pero ang digmaang ito ay magiging marumi. Gagamitin ni Dante ang lahat para durugin si Hiraya. At kasama ka na roon, kaya nandito ka. Kailangan kong malaman kung saan ka tatayo. Huminga ng malalim si Leo. Mahal ko po si Hiraya. Noon pa man, nagkamali kami, pero hindi ko hahayaang masira ang buhay niya nang dahil sa akin. Anong kailangan niyong gawin ko?
Ito na ang sandaling hinintay ni Hilarion. Ang pagsuko, ang pagkakaisa. Dahan-dahan, tumayo si Hilarion at inilahad ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang kilos ng kapangyarihan, kundi ng pagtanggap. Nag-atubili sandali si Leo, pagkatapos ay tumayo rin at tinanggap ang kamay ng matanda. Ang kanilang pagkakamay ay awkward at puno ng hindi sinasabing mga salita, ngunit ito'y matatag. Isang kasunduan, isang alyansa. Kinabukasan, sa utos ni Hilarion, nagkaroon ng pagkakataon sina Hiraya at Leo na mag-usap sa isang video call na may basbas na ng dalawang ama. Leo, patawarin mo ako. Panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadyang idamay ka sa gulo na to. Shh, Hira. Sagot ni Leo, isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Wala kang kasalanan. Pareho tayong nagkamali. Pero ang mahalaga ngayon ay ang kapakanan mo at ng bata. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Ang pag-uusap nila ay puno ng mga what-ifs at sana. Ngunit sa huli, napuno ito ng pagtanggap at isang bagong uri ng pagkakaintindihan. Hindi na sila mga dating magkasintahan na nagkamali. Sila na ngayon ay dalawang magulang na magkatuwang sa pagprotekta sa kanilang anak. Natapos ang tawag na may bagong bigat sa puso ni Hiraya, ngunit ito'y bigat ng responsibilidad, hindi ng kahihiyan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang pangkat ng investigador ni Hilarion ay hindi natutulog. Isang gabi tumawag si Ramos. Ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pananabik. "Sir, may nakuha kami," sabi ni Ramos. "Something big." Sinusubaybayan namin ang mga financial transactions ng ina ni Dante, si Doña Elvira. Napaayos ng upo si Hilarion. "At anong nakita ninyo?" Naglilipat siya ng malalaking halaga ng pera sa mga offshore accounts, mga account na nakapangalan sa mga shell corporations. Tinatangka niyang itago ang yaman ng pamilya bago pa man ito ma-freeze ng korte. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Hilarion. Ito na ang ebidensyang kailangan nila para patunayan ang conspiracy at financial fraud. Ang bitag ay nagsasara na, ngunit hindi nila alam na si Dante, na nararamdamang nasusukol na siya, ay naghahanda ng kanyang sariling desperadong hakbang. Nasa opisina si Hilarion. Tinatapos ang isang mahalagang tawag nang biglang pumasok ang kanyang executive assistant. Nang walang katok, ang mukha ay namumutla. Sir, kailangan ninyong buksan ang TV," sabi nito, nanginginig. Ibinaba ni Hilarion ang telepono. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ibinukas niya ang malaking screen sa kanyang pader. Itinono sa isang major news channel. Bumungad sa kanya ang isang breaking news report. Ang larawan ni Dante Montenegro ay nasa screen. May mga pasa sa mukha at gusot ang damit. Ang headline ay nakakagulat. Milyonaryong si Dante Montenegro, natagpo ang nakagapos at bugog sarado. Ama ni Mrs. itinuturong suspect. Isang reporter ang live na nagsasalita mula sa isang iskinita. Ayon sa paunang salaysay ni Mr. Montenegro, siya ay dinukot ng mga armadong lalaki na nagpakilalang tauhan umano ni Hilarion del Fuego. Napatitig si Hilarion sa screen, hindi makapaniwala. Ang walang hiyang si Dante, gumawa ito ng isang palabas. Isang marumi, desperado, at mapanganib na palabas para ilihis ang issue at ipinta si Hilarion bilang isang marahas na kriminal. Narinig niya ang tunog ng mga sirena sa labas ng kanyang gusali, papalapit, palakas ng palakas. Sa mansyon, si Hiraya ay nanonood din. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang dinurog. Hindi ito matatapos. Ang halimaw ay hindi titigil hanggat hindi sila lahat nawawasak. Pakiramdam niya, lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawalan ng saysay. Ang lahat ay guguho.
Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng news reporter ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang sentido. Ang imahe ng kanyang ama sa screen na ngayon ay pinaparatangang mastermind ng isang marahas na krimen ay isang bangungot na nagkakatotoo. Ang digmaang sinimulan ni Hilarion para ipagtanggol siya ay bumaliktad na at ngayon ang kanyang ama na mismo ang nasa kapahamakan. Ang tunog ng mga sirena sa labas ay hindi na malayong ugong. Ito ay isang halimaw na nasa kanilang tarangkahan na, handang manakmal. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mukha ng mga kasambahay. Ang kuta na itinayo ng kanyang ama sa paligid niya ay unti-unti nang gumuho. Pumasok si Attorney De Leon sa sala. Ang kanyang mukha ay kulimlim. Nandito na sila. Anunsyo nito. May dala silang warrant para imbitahan si Mr. Del Fuego sa presinto para sa isang pag-uusap. Maya-maya pa, pumasok ang ilang unipormadong pulis, kasama ang isang detektib na seryoso ang mukha. Sa likod nila ay ang kanyang ama. Si Hilarion Del Fuego ay nakatayo pa ring matikas. Ang kanyang suit ay walang gusot. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit nakita ni Hiraya ang isang bagay sa mga mata nito na bihira niyang makita, isang bakas ng pagod. Hiraya, sabi ni Hilarion, ang kanyang boses ay matatag. Para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Huwag kang mag-alala, isa lamang itong palabas. Aayusin ko ito. Ngunit habang tinitingnan ni Hiraya ang kanyang ama, nakusang loob na sumama sa mga pulis, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang ama ay makapangyarihan. Ngunit si Dante ay tuso. At sa larong ito ng perception, sa korte ng opinyon ng publiko, ang isang larawan ng bugbog saradong milyonaryo ay mas malakas kaysa sa anumang katotohanan. Sinamahan niya, kasama si Attorney De Leon, ang kanyang ama sa presinto. Doon, sa isang malamig at walang kaluluwang gusali, nakita niya ang isang tanawing dumurog sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Sa likod ng isang salaming bintana ng interrogation room, nakaupo ang kanyang ama. Ang lalaking dati nagpapatakbo ng mga board meeting sa isang kumpas lang ng kamay ay ngayon sinisiyasat na parang isang ordinaryong kriminal. Nakita ni Hiraya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng buntis, walang magawa, isang manonood lamang sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang sobrang bigat ng kanyang pagkakasala. Ito lahat ay dahil sa kanya. Ang paghihiganti ng kanyang ama, ang desperasyon ni Dante, ang buong gulo na ito, ang ugat ay siya. Ang pagtatangkang ipaglaban siya ng kanyang ama sa paraang alam nito, gamit ang pera at kapangyarihan, ay nagbigay lang kay Dante ng mas maraming armas para sirain sila. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot ng hustisya. Nagdulot lamang ito ng mas malaking apoy. Bumalik si Hiraya sa mansyon na parang isang kaluluwang nawawala. Dumiretso siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pakiramdam niya, talo na sila. Nawala na ang lahat. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang sinapupunan. Hinahanap ang nag-iisang init at buhay sa malamig na mundong ito. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang bahagyang pitik, isang maliit na sipa mula sa loob, isang paalala, isang mensahe. Nandito pa ako, nanay. Lumalaban. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagbago. Ang mga luha na namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pagkatalo. Ito ay naging luha ng isang bagong determinasyon. Tama na. Tama na ang pagiging biktima. Tama na ang pagpapaubaya sa mga lalaki sa kanyang buhay na idikta ang kanyang kapalaran. Ang digmaan ng kanyang ama ay nabigo.
Ang mga kasinungalingan ni Dante ay nananalo. Mayroon na lang isang natitirang baraha na hindi pa nailalabas. Isang baraha na mas makapangyarihan kaysa sa pera ni Hilarion o sa panlilin lang ni Dante. Ang kanyang katotohanan, ang kanyang boses. Tumayo siya. Ang kanyang likod ay mas tuwid na ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero. Hindi ng kanyang abogado, hindi ng mga tauhan ng kanyang ama, kundi ng isang taong matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Isang premyadong mamamahayag na kilala sa kanyang integridad at walang kinikilingan. Si Miss Katrina Velasco. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, isang kalmadong boses ng isang sekretarya. Huminga ng malalim si Hiraya. "Pakisabi kay Miss Velasco," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na hindi pa niya narinig mula sa sarili niya dati. Tumatawag si Hiraya Reyes Montenegro. May ilang sandali ng pag-aalinlangan sa kabilang linya, malamang ay nabigla. "Tungkol saan po ito, ma'am?" Tumingin si Hiraya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi nawasak. Mayroon ng apoy sa kanyang mga mata. "Handa na akong magsalita," deklara niya. "Walang script, walang abogado. Ako lang." Ang studio ay malamig. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga kamera ay parang mga matang itim na walang emosyon, nakatutok sa bawat galaw, sa bawat paghinga ni Hiraya. Sa normal na pagkakataon, ang ganitong klaseng atensyon ay magpapayuko sa kanya sa takot. Ngunit hindi ngayon. Sa kanyang harapan ay si Katrina Velasco, ang pinakarespetadong mamamahayag sa bansa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-unawa. Walang abogado sa tabi ni Hiraya. Walang script na nasa harapan niya. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang katotohanan at ang maliit na tibok ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. "Ginang Montenegro, Hiraya," panimula ni Katrina. Ang kanyang boses ay kalmado at direkta. "Sa loob ng ilang linggo, ang pangalan ninyo ay laman ng bawat usapan. Ngunit sa unang pagkakataon, magsasalita kayo. Bakit ngayon?" Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kanyang tiyan. "Dahil tapos na po akong magtago," sagot niya. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Malinaw ito. Matatag. "Nagsasalita ako ngayon dahil ang katahimikan ay hindi na pagpipilian. Kapag ang katahimikan ay nagiging kasangkapan para sa kasinungalingan, kailangan mo na itong basagin." Mula sa kanyang penthouse, si Dante Montenegro ay nanonood, isang ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa tabi niya, ang kanyang inang si Doña Elvira ay may parehong malamig na ekspresyon. Hinihintay nilang masira si Hiraya sa harap ng buong bansa. "Gusto kong simulan sa gabi ng charity gala," sabi ni Hiraya sa studio. Ang gabi kung saan sinabi ng kampo ng aking asawa na ako ay nagkaroon ng mental breakdown. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap ang bawat isang taong humusga sa kanya. "Walang nangyaring breakdown," sabi niya. "Ang nangyari ay isang pagdidisiplina. Yun ang tawag niya roon. Sa isang madilim na hardin, habang ang lahat ay nagsasaya, pinarusahan niya ako gamit ang kanyang sinturon dahil sa pagseselos. Pinarusahan niya ang kanyang buntis na asawa." Ang katahimikan sa loob ng studio ay halos nakabibingi. Maging si Katrina Velasco ay tila natigilan. Sa penthouse, biglang napatigil sa pag-inom si Dante na wala ang nangisi sa kanyang mukha. Anong ginagawa niya? Bulong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng gulat at panganib. "Hindi ko ito sinasabi para kaawaan ninyo ako," pagpapatuloy ni Hiraya. "Sinasabi ko ito dahil ito ang katotohanan at ito ang katotohanang pilit niyang tinatago sa likod ng pera
at kapangyarihan. Maingat na inilabas ni Hiraya ang ilang litrato mula sa isang envelope. Ang mga ito ay kuha pagkatapos ng insidente, nagpapakita ng mga pasa at latay sa kanyang likod at braso. Itinaas niya ang mga ito para makita ng kamera. Ito ba ang itsura ng isang mental breakdown? Tanong niya. Sa buong bansa, sa mga sala, sa mga restaurant, sa mga opisina, ang mga tao ay napako sa kanilang mga screen. Ang simpatya na maingat na itinanim ni Dante ay biglang naglaho, napalitan ng pagdududa at pagkasuklam. Ang mga social media platform ay nagsimulang sumabog. Ang hashtag na #, Justice for Hiraya, ay mabilis na umakyat sa trending list. Ngunit ang pananakit na ito ay hindi nag-iisa. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng emosyon. May isa pang biktima, isang babaeng piniling manahimik dahil sa takot. Ang pangalan niya ay Clarissa. Ikinuwento niya ang nalaman niya mula kay Clarissa, hindi nagbigay ng detalye para protektahan ito. Ngunit sapat na para ipinta ang isang larawan ng paulit-ulit na karahasan. Patawarin mo siya, Hiraya. Huwag mo siyang pakinggan. Sigaw ni Doña Elvira sa screen ng TV na para bang maririnig siya. Sinungaling ang babaeng yan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay tungkol sa aking pagkatao. Sabi ni Hiraya. Pinalabas niya na ako ay isang asawang hindi tapat. At sa isang banda, may katotohanan doon. Ang pag-amin na iyon ay nagdulot ng kolektibong paghinga sa lahat ng nanonood. Maging si Hilarion, na nanonood mula sa opisina ng police chief kasama ang kanyang abogado, ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang silya. Ang batang dinadala ko, pagpapatuloy ni Hiraya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kahihiyan, kundi luha ng katapangan. Ay hindi anak ni Dante Montenegro. Sa penthouse, nabitawan ni Dante ang kanyang kopita. Nabuhos ang pulang alak sa mamahaling puting carpet, kumakalat na parang dugo. Nagkamali ako, pag-amin ni Hiraya. Sa isang gabing puno ng kalungkutan at kahinaan, humanap ako ng kalinga sa maling paraan. At habang buhay kong pagsisisihan ang sakit na naidulot nito. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay hindi nagbibigay ng karapatan sa kahit na sino na saktan ako. Ang pagkakamaling iyon ay hindi lisensya para sa karahasan. Tumingin siya muli sa kamera. Ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang kasinungalingan ni Dante ay ginawa para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Ang katotohanan ko, gaano man kasakit, ay para protektahan ang aking anak. Kayo na po ang humusga kung alin ang mas mabigat. At sa huli, nagsalita siya tungkol sa pekeng kidnapping. Ang aking ama, sa kanyang pagmamahal at galit, ay nagkamali rin. Sinubukan niyang labanan ng apoy, gamit ang mas malaking apoy. Ngunit ang lalaking nagpakulong sa aking ama ay ang parehong lalaki na may kakayahang saktan ng kanyang buntis na asawa. Sino sa tingin ninyo ang mas may kakayahang gumawa ng ganitong klaseng desperadong palabas? Pagkatapos ng panayam, ang studio ay nanatiling tahimik. Si Katrina Velasco ay nakatitig lang kay Hiraya, puno ng paghanga at respeto. Sa penthouse ni Dante, ang katahimikan ay nabasag ng malakas na pagkatok sa pinto. Hindi ito katok ng isang katulong, ito ay malakas at may awtoridad. Montenegro! Buksan mo to. Pulis! Nagkatinginan si Dante at ang kanyang ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang maingat na itinayong mundo, ay gumuho na. Sa labas, ang mga sirena na kanina'y para kay Hilarion ay ngayon para na sa kanila. Ang loob ng korte ay isang malamig na kahon ng tensyon. Ang bawat ubo, bawat kaluskos ng papel, bawat pag-click ng camera mula sa media gallery
ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Para kay Hiraya, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo siya sa pagitan ng kanyang abogado at ng kanyang ama. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang sinapupunan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi maitago ang kaputlaan ng kanyang mukha o ang galit sa kanyang mga mata. Sa likod niya, ang kanyang inang si Doña Elvira ay isang estatwa ng yelo. Wala na ang kanilang kayabangan. Napalitan na ito ng isang desperadong pagkapit sa pag-asa. Nasa gallery din si Leo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali. Isang tahimik na pagpapalitan ng suporta at pag-unawa. Ang presensya niya roon ay isang paalala kay Hiraya kung bakit niya ginagawa ito. Para sa katotohanan, gaano man ito kasakit. The prosecution calls Hiraya Reyes to the stand. Ang boses ng bailiff ay pumunit sa katahimikan. Tumayo si Hiraya. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay sinadya at matatag. Hindi siya ang babaeng kinakaladkad ni Dante sa hardin. Hindi siya ang biktimang umiiyak sa dilim. Siya ay isang survivor na naglalakad patungo sa kanyang hustisya. Nang umupo siya, ang unang ginawa niya ay tingnan si Dante. Sa sandaling iyon, ang buong korte ay tila naglaho. Silang dalawa na lang. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng karahasan, ang lahat ng puot. Ngunit ang nakita ni Dante sa mga mata ni Hiraya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, hindi galit. Tanging isang malalim at nakakalungkot na awa. At para kay Dante, iyon ang pinakamasakit na insulto sa lahat. Nagsimula ang pagtatanong. Sa ilalim ng gabay ng taga-usig, isinalaysay ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado at factual. Inilarawan niya ang gabi ng gala, ang mga salita, ang sakit ng bawat latay. Inilahad niya ang pattern ng pagkontrol at emosyonal na pang-aabuso. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga salita, malinaw at hindi nagbabago, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang luha. Nang turn na ng abogado ni Dante, sinubukan nitong sirain ang kanyang kredibilidad. Ginang Reyes, simula ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Inamin ninyo sa buong mundo na nagtaksil kayo sa inyong asawa. Paano kami maniniwala sa isang babaeng sinungaling? Tumingin si Hiraya sa abogado. Pagkatapos ay sa 12 miyembro ng hurado. Totoo po, nagkamali ako at inamin ko ang pagkakamaling iyon sa harap ng buong bansa. Ngunit ang tanong po ngayon ay hindi kung sino ang nagkamali sa pag-ibig. Ang tanong ay kung sino ang gumamit ng kanyang kamao at sinturon para manakit ng isang babaeng walang kalaban-laban. Hindi nakasagot ang abogado. Ang asawa ko po ay isang makapangyarihang tao. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Dante. Ginagamit niya ang kanyang pera para pagtakpan ang katotohanan. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya para baluktutin ang kwento. At ginagamit niya ang kanyang lakas para durugin ang sinumang mas mahina sa kanya. Hindi lang po ako ang biktima niya. Nariyan si Clarissa. At kung hindi po tayo kikilos ngayon, sino po ang susunod? Ang kanyang huling pahayag ay isang malakas na suntok sa puso ng korte. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan na may pakiramdam ng pagpapalaya. Nasabi na niya ang lahat. Anuman ang maging desisyon, malaya na siya. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis na paggulong ng mga ebidensya. Ang testimonya ni Clarissa sa pamamagitan ng video deposition na nagpakita ng parehong pattern ng karahasan. Ang mga financial expert na naglatag ng masalimuot na web ng pandaraya na ginawa ni Dante at ng kanyang ina. Ang mga pulis na nagpatunay
na ang kidnapping ay isang malinaw na palabas. At sa wakas, dumating ang araw ng paghuhukom. In the case of the people of the Philippines versus Dante Montenegro, ang bawat tao sa silid ay nagpipigil ng hininga. Hinawakan ni Hilario ang kamay ni Hiraya. On the charge of serious physical injuries, we the jury find the defendant. Tumingin si Hiraya kay Dante. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Guilty. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig sa gallery. On multiple charges of fraud and economic sabotage, we find the defendant guilty. Napayuko si Dante, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. On the charge of obstruction of justice, guilty. Tumayo ang hukom. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kabagsikan. Base sa bigat ng mga ebidensya at sa kawalan ng anumang pagsisisi mula sa akusado, hinahatulan ng korteng ito si Ginoong Dante Montenegro ng pinagsama-samang sentensya na hindi bababa sa 20 taon na pagkabilanggo. Ang tunog ng gavel ay parang isang putok ng baril, naghuhudyat ng katapusan ng digmaan. Tumayo ang mga pulis para pusasan si Dante. Sa sandaling iyon, ang kanyang maskara ng kontrol ay tuluyang nabasag. Habang siya'y dinadala palabas, nagpumiglas ito at tumingin ng diretso kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa purong puot. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Tandaan mo yan. Hinding-hindi kita titigilan. Ikaw at yang bastardo mong anak. Ang banta ay marahas at nakakakilabot, ngunit hindi na ito nagdulot ng takot kay Hiraya. Tumingin lang siya pabalik, kalmado at hindi natitinag, habang ang lalaking minsang naging mundo niya ay kinaladkad papalayo, patungo sa kadilimang siya mismo ang gumawa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga balita ay unti-unting humina. Ang pangalang Montenegro ay naging isang babala, isang kwento ng pagbagsak. Ang matataas na pader ng Villa Esmeralda ay nabakante, isang malamig na monumento ng mga sirang pangarap. Para kay Hiraya, ang katahimikan na pumalit sa unos ay isang musika sa kanyang pandinig. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa isang bagong umaga, hindi lang sa labas, kundi sa loob mismo ng kanyang puso. Nakatayo si Hiraya sa harap ng isang maliit na entablado, sa isang function hall na puno ng liwanag at pag-asa. Hindi ito isang marangyang gala. Ang mga bisita ay hindi mga milyonaryo o sikat na personalidad. Sila ay mga babae, mga ina, mga anak, mga asawa, mula sa iba't ibang antas ng buhay. Bawat isa ay may dalang sariling kwento ng sakit at katatagan. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Hiraya Foundation. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa kaso ng diborsyo at sa pagbagsak ng Montenegro Corp. Para itayo ang pundasyong ito, isang santuwaryo para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Ang pangalan kong Hiraya ay nangangahulugang bunga ng pangarap, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng init. Dati, ang pangarap ko ay isang perpektong pamilya. Ngayon, ang pangarap ko ay isang mundo kung saan walang babae ang kailangang matakot sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, bumaba siya at naupo sa isang bilog na mesa. Hindi bilang isang founder na nakatingin mula sa itaas, kundi bilang isang kabahagi. Isang babae sa kanyang kanan na may mga pasa pa sa braso na pilit tinatakpan ng kanyang manggas. Ang nagsimulang magkuwento sa mahinang boses. Nakinig si Hiraya, tumango, at sa isang pagkakataon, marahang hinawakan ang kamay nito. Sa simpleng kilos na yon, isang tulay ang nabuo. Hindi na siya nag-iisa, hindi na sila nag-iisa. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Hilarion del Fuego, tahimik na nagmamasid.
Ang dating nag-aalab na puot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, paghanga. Nakita niya ang kanyang anak, hindi na isang prinsesang kailangang iligtas, kundi isang reyna na nagtatayo ng sarili niyang kaharian ng pag-asa. Kinagabihan, sa hardin ng mansyon, habang umiinom sila ng tsa, nagsalita si Hilarion. Akala ko noon, panimula niya, nakatingin sa mga bituin. Ang paraan para protektahan ka ay ang durugin ang lahat ng kaaway mo. Ang labanan ang apoy, gamit ang mas malaking apoy. Tumingin ito sa kanya, isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Pero tinuruan mo ako ng ibang leksyon, anak. Lumaban ka sa sarili mong paraan, gamit ang katotohanan, at mas malakas pala iyon kaysa sa anumang pera o kapangyarihan. Natuto lang po akong tumayo sa sarili kong mga paa. Itay, sagot ni Hiraya. Hindi lang yan, sabi ni Hilarion. Natuto kang lumipad. Marahan niyang hinaplos ang malaki ng tiyan ni Hiraya. At hindi na ako makapaghintay na makilala ang apo ko. Ang mga araw ay naging linggo. Naging normal na kay Hiraya ang mga pagbisita ni Leo. Dala niya hindi ang bigat ng nakaraan, kundi ang gaan ng isang tunay na pagkakaibigan. Naglalakad sila sa parke. Pinag-uusapan ang mga plano para sa bata, ang kulay ng magiging kwarto nito, ang mga pangalang pinagpipilian nila. Ang kanilang relasyon ay naging isang alyansa. Dalawang magulang na nagkakaisa para sa kanilang anak. Isang hapon, habang mag-isang naglalakad si Hiraya sa parke, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang balat. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga batang nagtatawanan sa di kalayuan ay isang masayang musika. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang masigalang paalala ng buhay na malapit nang dumating. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting payapa. Isang nangiting walang bahid ng takot o lungkot. Ito ang kapayapaan. Ito ang paghilom. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang katulong. May dalang isang maliit na salansan ng mga sulat. Habang isa-isa niya itong tinitingnan, mga bill, mga imbitasyon, mga liham pasasalamat para sa foundation, isang sobre ang nakaagaw ng kanyang pansin. Simple lang ito, kulay brown. Ngunit ang selyo sa sulok ay nagpatigil sa kanyang paghinga, Bureau of Corrections, at ang sulat kamay na nakasulat sa pangalan niya. Pamilyar ito, isang sulat kamay na minsan niyang minahal at pagkatapos ay kinatakutan. Ang mga letra ay mas magulo na ngayon, mas desperado, ngunit walang duda kung kanino ito galing. Dante. Hawak ang liham, naramdaman ni Hiraya ang bahagyang pagyanig ng kanyang mga kamay. Isang malamig na agos mula sa nakaraan ang tila gumapang sa kanyang katawan. Isang paalala na kahit gaano kalayo ang iyong marating, ang mga multo ay laging nakahanap ng paraan para bumalik. Ang sobre ay tila may sariling bigat sa kamay ni Hiraya. Isang piraso ng papel na naglalaman ng huling hibla ng kanyang madilim na nakaraan. Sa loob ng ilang sandali, pinag-isipan niyang huwag itong buksan, itapon, sunugin. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon ang paraan para tuluyang makalaya. Ang paglaya ay hindi pagtakas. Ito ay pagharap. Dinala niya ang sulat sa library, ang lugar kung saan nagsimula ang napakaraming pagbabago. Umupo siya sa kanyang paboritong silya malapit sa bintana, kung saan tanaw ang hardin na nagsisimula ng mamulaklak muli. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan, pinunit ang sobre. Ang sulat kamay ni Dante ay magulo. Ang mga salita ay tila isinulat sa pagmamadali at panginginig. Hindi ito isang liham ng pagbabanta, gaya ng kinatakutan niya.
Hindi rin ito isang liham ng pagsisisi. Ito ay isang bagay na mas malungkot. Ang mga salita ng isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Hiraya, panimula nito. Hindi ko maintindihan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang magandang bahay, mga diamante, isang pangalan. Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit mo ako sinira? Mahal kita. Alam mo ba yon? Minahal kita sa paraang alam ko. Bakit hindi yon naging sapat? Habang binabasa ni Hiraya ang mga salita, wala siyang naramdamang galit. Wala na ring takot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking nastolko bulag sa sariling mga pagkakamali, na ang konsepto ng pagmamahal ay nakakulong sa pagmamay-ari at pagkontrol. Hindi niya kailanman maiintindihan. Mananatili siyang bilanggo, hindi lang ng mga rehas na bakal, kundi ng sarili niyang kadiliman. Ito ang huling kadena. Ang pangangailangan na maintindihan siya nito, na akuin nito ang kanyang mga kasalanan. At sa pagbabasa ng sulat na ito, napagtanto ni Hiraya na hindi na niya kailangan iyon. Ang pagpapatawad na pinakamahalaga ay hindi galing sa kanya, kundi ang pagpapatawad para sa kanyang sarili. Tumayo siya, dinala ang sulat sa fireplace, kumuha siya ng posporo, sinindihan ito, at pinanood ang papel na dahan-dahang maging abo. Ang mga salita ni Dante ay naglaho sa hangin, naging alikabok, kasing walang halaga ng mga kasinungalingan niya noon. Habang ang apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, isang huling luha ang pumatak. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng katapusan. Isang buwan pagkatapos noon, sa isang tahimik at maulap na umaga, nagsimula ang panibagong yugto. Dinala si Hiraya sa ospital. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap na sinalubong niya ng buong tapang, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Naghatid ng liwanag at naghugas sa lahat ng natitirang anino ng nakaraan. Isang malusog na batang babae. Nang unang inilagay ang sanggol sa kanyang mga bisig, na puno ang puso ni Hiraya ng isang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman. Isang pagmamahal na dalisay, walang kondisyon at walang hanggan. Nasa silid si Hilarion, ang kanyang mga mata ay nagluluha sa tuwa. Ang bakal na CO ay tuluyang naging isang mapagmahal na lolo. Nasa silid din si Leo, nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Lumapit ito at marahang hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. Ang kanilang pamilya ay hindi tradisyonal, ngunit ito'y buo. Puno ng pagmamahal at respeto. May pangalan ka na ba para sa kanya? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Hiraya, hinahaplos ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang mga ulap ay nagsisimula. Nang humawi, pinapasikat ang mga unang sinag ng araw. Liwayway. Bulong niya. Ang pangalan niya ay Liwayway. Binmin. Isang bagong simula. Ang huling eksena ay hindi sa isang marangyang mansyon o sa isang malamig na korte. Ito ay sa isang simpleng nursery na pininturahan ng kulay dilaw na sikat ng araw. Nakaupo si Hiraya sa isang rocking chair. Karga-karga si Baby Liwayway na mahimbing na natutulog. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang bunga hindi ng isang pagkakamali, kundi ng isang mahabang paglalakbay tungo sa paglaya. Ang kanyang maliit na Hiraya. Ito ang bagong pangarap natin, anak. Bulong niya sa natutulog na sanggol. Isang pangarap na walang takot, puno ng pagmamahal, at sating atin lang. At habang ang araw ay tuluyang sumisikat, nagpinta ng ginto sa buong silid, alam ni Hiraya sa kanyang puso na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang binmin ay laging dumarating at ito'y mas maliwanag kaysa sa dati. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, mayroong liwanag na nag-aabang
Isang liwayway na naghihintay para sa mga pusong matapang na lumaban at muling bumangon. Ang tunay na aral sa kwento ni Hiraya ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa karahasan, kundi tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad, lalo na para sa ating sarili, ang pinakamahalagang susi sa paghilom, at ang pinakadakilang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng ating kaaway, kundi ang pagbuo ng isang mas magandang buhay mula sa mga abo ng ating nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.